Alright, good evening once again mga kapatid, kumusta po? For this video, ayan, andito po ako ngayon sa itaas ng aming bahay. Ibabahagi ko po sa inyo ang patungkol po sa incubator, ayan. So, may nag-request po na gusto niya pong i-vlog ang patungkol po sa incubator, kung paano ko daw ginawa itong aking recubator. Sakto naman dahil talagang nagkulang po ako. Kumbaga yung aking recubator ay nagkulang na po, hindi na po kasya sa ngayon. Yung mga itlog na na-produce ko nung December, talagang puno po yung aking recubator. Marami pong pumunta dito sa akin para yung kanilang mga itlog, lalo na itlog ng manok. May mga kapitbahay ako dito na nag-aalaga ng manok. Nahihirapan po sila dahil yung mga manok kasi na ganun, yung mga crossbreeding na po, yung mga hybrid na mga manok, ayun, yung ibang line na pinagbangga-bangga. At ang resulta nun ay hindi po marunong maglimlim ang mga inahin. Kaya lumalapit sila dito para magpa-incubate. Nagkataon naman na talagang full pack po yung aking incubator. Ayan, may itlog pa nga. Andun sa kulungan ng pabo, mayroon pa rin. So, ngayon, ibabahagi ko po sa inyo dahil ayun nga, may nag-request kasi na gusto niya pong malaman kung paano po yung setup ng recubator. Una ko lamang po sa inyo na ang gusto ko pong ibahagi sa inyo ay patungkol po sa prinsipyo ng recubator na ito. Ayan. Huwag niyo pong tingnan kung gaano ito kaganda dahil talagang hindi po ito maganda. Pangit po talaga sa paningin. Ngunit ako mismo personally, pagdating naman po sa resulta nito ay goods po para sa akin. Kaya ito sa ngayon, kasalukuyan po akong gumagawa ng isang recubator. Ayan po, ongoing na po doon. At in-improve ko ng konti, pero same principle pa rin yung aking ginawa. Kumbaga, in-improve ko lang ng konti para mas marami ng kaunti yung kanyang capacity. Pero sa tingin ko nga, mayroon pang dapat i-improve doon. Pero ayun, nagawa na kasi. At yung mga part o mga materialis na kailangan, kagaya ng thermostat at yung room temperature, yung humidity reader, ayun, ongoing na, papunta na dito kasi nakuha ko na po doon sa aking supplier. Ayan, mayroon po akong kakilala at kaibigan na maganda po ang kanyang mga performance na binibigay sa kapwa natin mga breeders. Siya po yung nagsusupply ng mga parts ng incubator. Ayan, shout out po sa iyo, Sir Incubator. Ayan po, so sa kanya po ako kumuha. At siguro, hindi kasya yan dito sa vlog na ito. Sa susunod na pagkakataon, ipapakita ko po yung mga parts na nabili ko po sa kanya. At ito po, samahan nyo ba ako? Here we go, let's go! So, andito po tayo ngayon sa itaas ng aming bahay. Ayan, very simple. Magulong bahay ito. O yan, papagsilip ko lang sa iyo, magkaroon kayo ng idea kung nasaan itong aking incubator. Ayan yung baba. So sa mga subscriber ko po, sa mga nakabili ng aking itlog, mga pabo na nag-inquire, yung iba ay nakakita na po dito sa kalagayan ng aking recubator at incubator. So ayun, ito na po yung realidad mga kapatid. Bibigyan ko lamang kayo ng history patungkol po sa aking paggawa ng incubator. Ito po yung box talaga na una kong gawa na incubator. Sa totoo lang, pagdating po sa incubator mga kapatid, pinanghinaan po talaga ako niyan dati nung nagsisimula ako. Siguro mga 3 taon na yung nakalabay o lumipas. Kasi yung unang gawa ko ng incubator mga kapatid, ito, wala po siyang thermostat, wala siyang fan. Kumbaga ilaw lang po. Marami kasi tayong nakikita diyan sa YouTube na walang fan, ilaw lang, walang thermostat. Tapos naglagay lang sila ng mga maraming butas. Ayun. So sad to say, sa ginawa ko yun, para akong nanghina. At dumating po sa punto na kahit hindi pa napisa yung itlog na aking nilagay sa aking itong styrofoam na incubator, nag-order po ako ng kagaya nito na thermostat. Ito. Ayan. So nang nag-order ako, negative po yung resulta kasi dati na ginagawa ko mga kapatid ay dito sa baba ang itlog, sinasapinan ko pa ng rice hull, minsan damit. Ayun, negative yun rin yung resulta. Buti na lang,
Nang nanood ako ng mga vlog patungkol sa incubator sa YouTube. Sa YouTube ko lang naman nalaman mga kapatid. Ayun, pumasok po sa aking isipan, may isa kasing kaibigan na gumagawa rin ng Repcubator. Naging kaibigan ko po yun. Ayon sa kanya, yung prinsipyo po ng init mula sa ibaba papunta sa itaas. So doon po nagsimula yung journey ko talaga pagdating po sa paggawa ng incubator. Doon po bumalik yung sigla ko na gumamit po ng incubator. So to make story short, ito po yung pinakauna kong ginawa talaga. So ito, gumawa po ako ng stand. Kasi posible po na magsisimula kayo kung di pa nyo kaya yung mga Repcubator na ganyan kalaki. Pag nagsisimula lang kayo, gusto nyo magawa ng incubator, maaari nyo po itong sundan o kuna ng idea. Pasensya po kung parang siguro sa iba parang walang kwenta itong sinasabi ko, pero talaga ang realidad ko po o personal ko pong experience ito sa mga kagaya ko po na backyard racer, nagsisimula sa wala. Kumbaga yung may kaunting puhunan, ilang pirasong mga alaga, tapos ultimo sa pagpapakain ay hirap po. So talagang dito po tayo mapupunta sa kagaya ko na nagtitipid sa budget. So ito po yung pinakauna kong na-discover mga kapatid o ginawa ko na incubator. Mayroon po siyang pond, ayan. Pero sa ngayon hindi ko na po ito ginagamit mga kapatid dahil maliit lang kasi yung capacity. So ayan, mayroon siyang pond to 20 volts, tapos yan mayroon siyang ilaw. And then nakasunod niyan, ito. Alam ko po kahit story lang ito mga kapatid, posible po talaga na may makukuha po kayong idea. Kaya ito, para lang akong nag-i-story mula sa aking mga karanasan. Pero nasisiguro ko po na makukunan ninyo ito, lalo na po sa mga nagsisimula. Puwira na lamang po sa mga eksperto na po talaga dahil ibang level na po kayo. Inaamin ko naman, wala pa po ako sa level na kagaya ninyo. Kumbaga sa mga beginning po ito. Pero kahit beginning pa po ako, pagdating po sa itlog ng pabo ay kumbaga nakuha ko na po yung timpla kung paano ko po maipapisa yung itlog ng aking mga alagang pabo. So ayan, ang prinsipyo nito mga kapatid, para yung init sa bulb na nasa ilalim ay hindi po siya riktang lalapat sa ating mga itlog. So may kasunod pa yung tray. Ito po yung kanyang tray mga kapatid. Ayan. So dalawang tray po ito, pero ito na lang isa kasi yung isang tray andun, oh. Ayun. Takip ko dun sa sisiw. So ganyan po yung prinsipyo. So dito po ako lumakas. Kumbaga dito po lumakas yung aking loob pagdating po sa incubator. Kumbaga namatay po yung paniniwala ko sa incubator nung unang nagsubok ako. Pero nung itong prinsipyo na po ito ang aking ginamit, doon na. Dahil malakas po, umataas po yung percentage ng kanyang hatching rate. Ayan, kita nyo man, pond, bubuga, papunta doon sa ilaw. And then sa cycle na po yun. Tapos kung magtatanong kayo paano po yung setup ng pond na to 20 volt, kapag mamamatay yung ilaw, pag magbibigay ng sign yung indicator ng thermostat na sagad na po yung kanyang init, ayan, yan po yung thermostat, mamamatay rin yung pond. Pagkapatay ng ilaw, patay rin yung pond. Pag aandar yung ilaw, aandar rin yung pond. So yan po yung prinsipyo mga kapatid na ginamit ko nang lumipat naman ako dito sa Repcubator. Ayan. So iisahin ko na rin kung mataas man ito o mahaba man ito. Pagpasensyahan nyo lamang po mga kapatid, dahil gusto ko lamang pong itawid at ibahagi ito sa inyo, lalo na sa nagtanong na ano raw yung paano ko raw ginawa yung aking Repcubator. So hindi ko muna pinukus dyan. Dito muna ako sa kung saan nag-start ako talaga. Kasi dito ko rin kasi nakuha yung prinsipyo mga kapatid. Kung magtatanong kayo kung mayroon po kayong ganito kalaki na incubator or styro lamang po yung inyong gamit mga kapatid, ang kailangang tubig dyan ay ito. Itong lagayan na ito.
pag dito ang tubig at dito sa itaas, ganong humidity pa rin yung naibibigay nito. Napag-alaman ko po mga kapatid na pagdating po sa humidity, nakabase po yan kung gaano kalaki yung open ng ating lagayan ng tubig. Pag malaki yung open ng lagayan ng tubig, mataas po yung humidity. Pag ganito po, ang humidity reader pumapalo lamang po sa 55 to 70% ang kanyang humidity pag ganito. Okay lang po kahit hindi ka gagamit ng hot sir. Pero mas maganda po talaga nagagamit po tayo ng hot sir mga kapatid. Pero pag ganito, kaya po siyang pumisa kahit hindi po tayo magtataas ng humidity. Pero mas maganda talaga, pinaka-experience ko rin dito ay kapag doon sa seater ko po itong recubitor ko po, kapag nagsisimula na mag-crack, inilipat ko dito. Ito yung gagamitin ko na lagyan ng tubig. Ayan, itong dalawa na to. Ayan. So, dito ko po ginagawa ko itong hot sir dati. Pero sa ngayon, so, ayun na po mga kapatid, yun po yung history talaga patungkol po doon sa kung saan po nagsimula yung kaunting nalaman ko sa incubator ay dahil po dito sa styro na ito na ginawa kong incubator. So, yung prinsipyo na yun mga kapatid, inilipat ko yan papunta dito sa recubitor. Ito naman po yung pangalawang gawa ko na incubator. Sa awa tulong ng Diyos ay ginagamit ko na po ito sa mahigit sa 1 taon na po. May problema po akong na-encounter dito na gusto ko ring ibahagi sa inyo. Sa susunod na vlog na lang siguro, loobin ng Diyos, ibabahagi ko po sa inyo ang pagdating po talaga doon sa tamang timpla ng kanyang temperature. Ayan. Hindi kasi porket umabot na sa ganito, ito yung gamit ko na thermostat. Hindi kasi umabot na siya sa 37.5 to 37.4 to 37.9 ay sakto na po yung kanyang humidity. Marami pa pong dapat nating bantayan yan mga kapatid. Nagkaroon po ako ng mga problema dito na nasolusyonan ko na po. Baga, napakagandang problema po yun na dumaan sa aking pag-i-incubator na mas maganda po na malaman ninyo. Siguro sa susunod na mga na-vlog na lang, iisahin ko naman patungkol po doon sa problema na yun. Iisahin ko na lang kung paano po ang pag-wiring, tapos yung setup nito. Ayan, setup ng wiring. Sa ngayon nga, dati nung hindi pa yan nagka-problema yung isang thermostat, kumbaga itong dalawa ay gumagana pa po. Ginawa ko talaga hot sir na lang itong isa, tapos ito seater. Pero ngayon nasira kasi itong isang thermostat doon po sa kasagsagan po ng nagkaroon ng problema dito. Sa ngayon po mga kapatid, yung aking seater ay ginawa ko na, kumbaga seater at hot sir na po siya. Kumbaga i-maintain ko na lamang po yung kanyang humidity sa, kita nyo naman, ayan o, 55 to 70%. Yan po yung maintain na humidity ng recubitor na ito. Ayan. So, kahit hindi magkasabay yung itlog, kaya pong ipisa mga kapatid. So, sa susunod, yan naman po yung aking ibabahagi sa inyo. Kagaya yan, yung hybrid, ayan, yung hybrid, mayroon yan 12, mayroon 20, tapos yung pizza size, ayun, may napisa na rin dito. 4 na piraso. Hindi kasi magkasabay, tapos yan, hybrid po yan mga kapatid. Kita nyo naman. Hybrid po yan na sisiw. Ayan. Kaya segregate ko muna dahil 4 sila. Hindi ko muna hinihalo doon sa mga nauna. Kasi hybrid yan, pang materialis natin yan. So, tapakita ko na lang po sa inyo yung isa kong ginagawa na incubator. Ito po yung aking kasalukuyang ginagawa na recubitor. So, malaki na po ito ng konti kumpara doon sa itaas. Ayan. So, ipasilip ko na lamang po sa inyo na ganito po yung kanyang hitsura sa kanyang mga lagayan ng itlog. So, manual pa rin yung aking ginawa mga kapatid dahil gusto ko pong ipakita sa inyo na ito po kasi yung realidad talaga. Ito lamang po yung mas madali para sa atin o kaya at abot sa ating bulsa.
Dahil kung bibili po tayo ng incubator na automatic mga kapatid, pag yung plug and play na lamang po, may kamahalan po yun. Tapos nakadepende pa sa capacity ng itlog. Tapos itong sa akin, reality po talaga ito na siguro parang palusot na lang kasi kulang yung budget natin. Kaya naman natin yung talaga, kaya naman natin yung automatic, kaya lang yung iba kong mga kakilala na nagbili po sila ng tig 20,000, 15,000 na incubator na mga automatic, at ang yung resulta po raw ay hindi po sila satisfy kasi nasisira lang yung mga itlog. So ayun, parang pinanghinaan ako na gumawa ng automatic, pero sa totoo lang kulang po siguro sa budget. Pero ito po mga kapatid, ito po talaga yung aking project ngayon. Ito po yung pangatlong incubator ko po na ginawa. Ayan, may 10 po yan na layer. Tapos itong banda sa itaas ay kaunti na mas maliit siya ng konti kumpara sa 8 na sa ilalim. Ayan, yung 8 ay full pack po talaga na. Full pack po talaga yan. So siguro nasa 40 plus ang capacity nito. Ayan, malapad po yan mga kapatid. Yung doon nga sa itaas ay 30 plus po yun. Nasa kayang mag-load ng 35 piraso. Mas malapad at mas mahaba ito. Iwan ko lang kung gaano talaga yan karami. So ayan, kung nakikita nyo, yan po yung kanyang pinakaloob. Hindi ko pa nilagay dito sa loob. Ito naman po yung aking gagamitin na pinaka-body. Ayan. Ray po ito mga kapatid. Binili ko ng 500 pesos. Lumang rip na po ito. Hindi ko pinabaklas yung kanyang pinaka-metal na cover. Ayan, metal na cover. Kasi nasa ilalim yan yung mga bronze. So napagkasunduan namin ng scrap buyer na bibilhin ko ito. Ayun, nabili ko ng 500 pesos na hindi niya kinuha yung bronze sa loob at yung metal cover. Ito nabibili kasi ito, metal kasi yan eh. So kung nakikita nyo, ayan, binaliktad ko po yan. Ito yung kanyang paa, tapos yun ang kanyang itaas. Pero binaliktad ko mga kapatid kasi mayroon po siyang portion dito na kagaya nito. Ito. Ayan. Tapos yan. Diyan kasi yung kanyang compressor o yung makina ng refrigerator. Kaya binaliktad ko para malaki yung laman. Tapos yung prinsipyo pa rin ng ilaw o init ay mula sa baba iihipan ng fan para mag-circulate sa loob ng incubator. Ayan po yung prinsipyo niyan. Tapos kung nakikita nyo, nakalabas na po yung kanyang pinaka-foam, di ba? Kinating ko lamang po maging dito sa kanyang pinto. Ayan, lumabas na po yung karton. Kinat ko kasi ito mga kapatid. Ayan, ayun po yung mga cutting sa loob ng, kasi kita nyo naman oh, may mga hindi plain ng plastic. Ayan oh, hindi plain, may mga groove. So binaklas ko, ginamit ko yung cutting base ng grinder para mas maluwang talaga siya. Ayan. So ayun na po mga kapatid, andito na yan sa baba. Dito ko po yan niyari. So ito, ako po ang nag-welding nito. Ayan. Tapos dito sa mga kahon, nagpatulong na lang ako kay Papa. Ayun, si Papa naman po yung panday, siya kasi gumagawa ng pambot. So madali na lang para sa kanya. Nagbigay na lang ako ng instruction kung gaano haba, gaano sukat. So siya na pong gumawa. Tapos may in-improve pa pala ako. Kung nakikita nyo, itong net maliit na po. Ayan, ito na po yung pinakamaliit na butas. Kasi yung ginawa ko po doon sa itaas, yung una kong incubator, in-improve ko nga eh, nagkaroon nga ng improvement. Yung screen na plastic na ginamit ko doon, malaki ng konti yung butas na papasok yung tuhod ng sisiw. Ayun, marami po akong sisiw doon na disgrasya. At yung iba nabali at dahilan pa ng ikinamatay nila.
So mahaba na ng konti mga kapatid. Kung nagustuhan nyo po ang vlog na ito, paki-like, subscribe, and comment na lang po. Kung gusto nyo po pong malaman ang kabuuan talaga mga kapatid kung paano po yung pag-wiring noon, gagawa po ako ng vlog patungkol po dyan sa susunod na pagkakataon. So hanggang dito na lang. Lagi nyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.